Welcome to day 2 of our Europe adventure. On the way nga pala kami dyan para i-meet yung friend ko and mag-explore sa Central London. Sama kayo sa amin! Makikita nyo sa adventures namin na to, talagang gamit na gamit namin yung Oyster card. Valid kasi yung Oyster card kahit sa train, kahit sa bus, and kaya sulit na sulit talaga siya. So ayan, nakita nyo, dikit-dikit talaga ang mga tao kasi rush hour yan nung nagpunta kami. So I really suggest na kung magte-train kayo, please avoid yung rush hour, kasi talagang super dami rin ng tao. Actually, gloomy ang weather niyan. Medyo umuulan-ulan pa nga. Pero ang maganda, since nagte-train kami, puro covered naman yung daan. So, it really didn't bother us kung umuulan man sa labas. Sa mall nga pala kami nagdesisyon na magkita ng friend ko at ayan nga, si Sis Maria, yan ang aking friend, nakilala ko siya sa aking digital business. Hindi makarating si Sis Josie kasi super layo pala nila dito sa city. So pinabigay ko na lang din yung aking gift sa kanya. So after naming magkita ni Sis Maria, super dami ng kwentuhan talaga, reminiscing yung mga times na nagme-mentoring kami and inihatid na niya kami sa train station at papunta naman na kami ngayon sa Central London. Tingnan nyo guys, so super taas talaga ng mga escalators nila, no? Ayan. Pero at least merong option for escalators, medyo napapahinga sa lakad. At ang first stop nga natin ay ang famous Big Ben. At ayan, nagpicture na nga kami agad ni Daddy and then nag-explore sa area. Wait lang. Grabe, hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Nakikita ko lang to dati sa mga postcards at saka sa mga poste. Ngayon, nandito na kami. Oh, may picture na kami talaga ni Daddy. God is good talaga. Actually, ibubuk sana kami ng anak ko ng hop-on, hop-off bus. Pero na-realize namin, magkakalapit lang naman pala sila talaga. At saka yung Oyster card, pwede ka namang sumakay sa double-decker bus. So, maiikot mo yung buong London with a fraction of the cost ng hop-on, hop-off bus, diba? So, gano'n na lang ang ginawa namin. Just a few steps away from the Big Ben ay makikita rin naman natin ang London Eye. So ayan, nagpicture na nga rin kami and then naglakad-lakad rin ng kaunti. Dito sa area na to talagang mararamdaman mo na nasa Europe ka na talaga kasi kakaiba talaga yung mga architectural designs ng mga buildings nila. Tingnan nyo oh, ang gaganda no? Siyempre, more picture-picture pa yan para naman makip natin ang mga memories. Hindi natin alam kung makakabalik pa ba tayo dito. May mga kabayan nga pala kami na nasa lubong and they suggested that we walk a little bit further at makikita nga raw namin itong mga nakasakay sa kabayo na to ng mga guards. Actually, nakita namin yung changing of the guards. Akala nga namin nung una, ito na yung Buckingham Palace. Yung pala, hindi pa pala ito yun. Di ko alam kung ano itong palace na to, pero yeah, they are doing the ritual ng changing of the guards. Ritual ba'y tawag doon? Parang yung ceremony pala, hindi ritual. Parang kulto lang no?
So gustong-gusto ko sana magpa-picture dyan, kaso kabilin-bilin na nung anak ko na wag daw kaming masyadong didikit dun sa kabayo at saka dun sa guard kasi you can get yelled at, sabi. So ayan, nag-video na lang ako, hindi na kami nakapagpa-picture ni Daddy. So, kala namin nung una, hindi allowed na pumasok, pero nakita namin may mga ibang nagpasukan. So, naki-join na rin kami. And then, there are more ceremonies pa na naganap. So, kaya pinanood muna namin. So, yung mga taga-London dyan or from the United Kingdom, let us know ano ba tong ano na to, anong palace ba itong napuntahan namin na to. If I'm not mistaken, katabi siya ng Parliament House eh. So, let us know sa comment section kung ano ito. Ito talaga yung best part ng travel no? Yung ma-experience mo at makita yung mga different architecture, makasalamuha yung mga iba't ibang klase ng tao. Yung experience na yun talaga ang hindi mo matatawaran kapag nagta-travel ka. That's why mas gusto talaga namin na nag-e-explore pag nagta-travel rather than just staying in the mall or staying in the hotel. Mas maganda talaga yung ganito na nakikita mo talaga kung ano yung kaibahan nila dun sa country kung saan nanggaling ka. So, mabuti na lang din at wala naman ng ulan. Napag-isipan namin na bumisita sa Borough Market. Unfortunately, it was a Monday. So, sarado pala yung mga stalls doon sa Borough Market. So, nag-decide na lang kami na kumain. Since super lamig, we decided to have pho. At nakita nga namin yung Oriental restaurant na yan. So, dyan na lang namin napag-desisyonan na kumain. So, I got the chicken and rice kasi nagkikrave ako ng rice. And si Daddy naman, ang nakuha niya ay yung pho. And then, we just shared yung meals natin. So, super busog talaga yan after. Sinend nga namin sa mga bata yung picture ng kinakain namin. Niloloko nila kami. Sabi nila, nasa British country daw kami pero we decided to eat Oriental food. Wala rice is life talaga. Average pala ng meal na kinakain namin usually ni Daddy would be around 15 to 20 pounds. Pero itong meal na to, since dalawa, ang binayaran namin nasa around 27 pounds. After mabusog, syempre mahirap maglakad-lakad, so we decided to try our very first double-decker ride. So ang maganda sa Oyster Card, kasama rin yan sa unlimited ride. So maiikot natin ang buong London. Wala kaming specific destination yan, basta sumakay lang kami sa random bus. Anyway, may Google Map naman. Ang plan is to just ride on it and then wherever we decide na bumaba, we can just Google Map it again and then go back sa Westminster Station, which is just outside of, just near the Big Ben. Sakto naman yung bus na nasakyan namin dumaan sa iconic landmark na The Shard, and then it also went through into the Tower of London, which is amazing. Inintay lang namin na makarating sa pinaka-final destination yung bus, and then we just took another bus pabalik uli doon sa The Big Ben naman.
Akala talaga namin ni Daddy, eto na yung London Bridge. Yung pala, hindi naman pala talaga tourist attraction ang London Bridge. Ang tourist attraction ay ito, yung Tower Bridge. Bali, eto yung POV niya as you go through the Tower Bridge. On the right side naman, makikita natin yung The Shard. Sa end ng trip namin, nag-take kami ng boat tour at makikita natin naman yung kakaibang POV naman dun sa mga landmarks na yon. At syempre, lakad at explore pa more. Chinek nga namin yung total average ng aming steps. Nasa around 20,000 on a daily basis, which is amazing. Dito naman, nakabalik na kami sa Big Ben pero nag-ride uli kami ng another bus naman para i-explore yung other side naman ng London. So, dito nagdaan ito sa mga iba't ibang palaces. Ang lalaki talaga ng mga building. It also went through the Trafalgar Square, which is good. Inabot na kami ng gabi dyan, pero ang maganda, para kang nagtutour sa buong London at the same time, napapahinga yung mga legs sa paglalakad. So, ito naman yung Trafalgar Square at night. Hindi na kami lumapit para magpa-picture. Katapat lang yan ng train station. Balak namin na umuwi na kasi tomorrow morning maaga kaming aalis dahil papunta na kami ng Paris. So, very early ang aming schedule sa train. So, kailangan maaga kaming umuwi at magpahinga. So, pag-uwi, kumain lang kami ng burger para sa gabi, para sa hapunan. And again, naghati lang uli kami ni Daddy. So, see you tomorrow!